Ready na? Siyempre ready na po! Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa Panginoon! Nandito po tayong lahat. Amen! Amen! Busog po ba ang lahat? Handa na po ba tayo magpuri sa umagang ito? Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na naririto. Salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya po tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa umagang ito upang tayo pong lahat ay magbalik ng pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Inaanayahan ko po ang lahat. Pwede mo ba tayong tumayo? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po. Pakitapik po yung katabi. Kapatid, handa ka na ba? Amen. Taas po nga po natin ang ating kamay. Dalawang kamay. Ipalakpak. Mga kapatid, ang kamay na yan, gagamitin natin upang tayo ay magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, gagamitin natin ang tinig na yan upang tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay sama-samang sumamba sa umagang ito. Umawit po tayo ng mga papuring awit. Hallelujah! Praise the Lord! O Panginoon, sasambahin ka natin sa umagang ito. I give you praise and honor, O Lord. Maraming sa namin, O Diyos, sa umagang ito. Praise, praise, praise the Lord. Hallelujah. Ilang biyaya sabihan ng kasalanan. Hallelujah. Pinatawa, pinagpala ng lubusan. Opo, Panginoon. Give you praise. Di mapipili ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakilagan, Lord,
lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, magpupulihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa isang Diyos. Amen. Praise. Amen. Pinakamalakas na palakpak. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit. Patuloy po tayong mag-alay ng papuri at magsamba. Hey! Everybody! Hey! 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ayun lahat! Araw-araw kasiyahan, amen! Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos! Araw-araw, O Diyos! Hallelujah! Araw-araw sa sambahan, araw-araw nililiwan, araw-araw, O Diyos! Araw-araw, O Diyos! Hallelujah! Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Tayo lahat. Araw-araw kasiyahan, araw-araw, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sa sambahan, araw-araw nililiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Praise. Yes, Lord. Ano man ang sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Araw-araw, nakakaranas kami ng biyaya at pagpapala sa iyo. Araw-araw, sasambahin ka namin at dadakilain, Panginoon. Wala kang katulad. Let us sing. Amen. Wala kang katulad, wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. Praise. Wala kang katulad, wala kang katulad. Hallelujah. Oh, wala kang katulad, wala kang katulad. Come on. Wala kang katulad, wala kang katulad.
Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, patuloy ka naming pupurihin, O Diyos, at sasambahin. Hallelujah. Hallelujah. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen! Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinupuri at sinasamba. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa aming mga pagsamba. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na ang mga labi ng bawat isa na naririto magsasaysay ng papuri at pasasalamat sa iyo, sapagkat ika'y karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pag-ibig.
sabay-sabay. Nararapat ka sa papuri. Amen, Lord. Tataas ang ngalan mo, Ama, tataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Papurit pagsamba, papurit pagsamba. Salamat po, aming Diyos. Salamat sa mga tinig na meron kami, Panginoon. At ang mga tinig na ito ay magsasaysay ng iyong katakilan, O Diyos. Mga anak ng Diyos na hari nito, palakpakan po natin ang Panginoon. Deserve, karapat-dapat. Nararapat ang Diyos sa inyong pagsamba. Nararapat ang Diyos sa inyong pagsamba. Nararapat ang Panginoon sa inyong mga palakpak. Nararapat tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagsamba ang ating Panginoon. Amen! Amen! Isa pong malakas na hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Amen! Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na kami po ay nakaawit ng mga papuring awit sa iyo. Salamat sa pagkakataon na ito. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, pagluwalhati, tanging sa iyo lamang, aming Diyos! Tanging sa iyo lamang, tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Hello, hello. Okay, pwede na po tayong umupo. Once again, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat nga po ng pinagpala, sumigaw ng hallelujah! Ay mahina, isa pa po, hallelujah! Okay, so kaway-kaway po muna tayo. Mauuna po tayo dun sa may likuran ha, tapos paharap po tayo. No? Tataas nyo lang po yung kamay nyo ng ganon. On my cue, ready? 1, 2, 3, go sa likod! Ay, ang galing. Ang nagets nila. Ulit po tayo, magsisimula po tayo sa likod. Itataas nyo lang po ng kamay nyo ng ganon, okay? Then, hanggang papunta po tayo sa harapan. Okay, mauna po sa likod ha. On my cue, 1, 2, 3, go! Wave! Paharap po! Ayan! Very good. Masunurin naman pala. Sige, pwede nyo na pong ibaba. No? So, ngayon naman po, pakitingnan nga raw po ang inyong katabi. Kilala nyo po ba ang katabi nyo? Kilala nyo po. I'm sure di po kayo uupo dyan kung di nyo sila kilala. Tama po? Okay. So, ganito po ang gagawin po natin. Before po yan, nasa na po yung ating mga kids. No, pwede nyo na pong dalhin po sa Sunday School yung ating mga kids. Okay po? No, meron po tayong specific area para sa kanila. Pwede nyo na po silang dalhin doon. Mga Sunday School teachers, pakikuha na lang po yung ibang mga kids ba? Okay, thank you po. Okay, once again, welcome po sa ating LCC Combined Service. No, to formally start po, no, kanina po pinatingin ko sa inyo kung kilala nyo yung mga katabi nyo. Tama po? Okay, ganito po ang gagawin natin. Tanungin nyo po syempre yung pangalan. And then I want you to pray for one another. Okay po? Ipagpipray nyo po iyang katabi nyo po. Okay po? Okay po ba yon? Okay. Pwede na po tayo mag-start mag-pray. Kilala nyo naman po ang inyong mga katabi. Tayo po tayong lahat.
No? And then let's start praying po sa ating mga katabi. No? Pwede nyo po syempre hawakan sa balikat, magpaalam po kayo, baka ayaw magpahawak. Okay, pwede kayo maghawak kamay while praying. Okay? Okay, let's start praying po. Pray all of that in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. Okay. Para sa atin pong tithes and offering, tatawagan po natin si Pastor Joey po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inyo po mga banal na kasulatan, pakibuksan po niyo ang 2 Korinto, Kapitulo 9, 6 hanggang 8. Pakibuksan po ninyo sa inyo pong mga banal na kasulatan. Sa 2 Korinto po ang Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. Tayo po tumayo para po sa pagbasa ng kanyang pong mga salita. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat niliibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, nagpapasalamat kami, pinapapurihan ka namin, O Diyos. Dakila ka, wala kang katulad, Panginoon. Karapat dapat ka, aming Diyos, sa lahat po ng papuri at pasasalamat. Aming Diyos, Ama, salamat po, Panginoon, O Diyos, sa pagkakataon nito, at sa pribileyo mo po, Panginoon, O Diyos, na maging kabahagi, Panginoon, kami sa sa gawain po ng pagbibigay, Panginoon. Idinudulog po namin sa iyo ang bawat isa, Panginoon Diyos, sa gawain mo po ito ng pagbibigay. Pagpalain mo po, Panginoon, ng bawat isa, pagpalain mo po ang lahat po ng aming pong malilikom na mga halaga. Magamit po, Panginoon, ito, Diyos, para sa ikaunlad pa ng iyong mga gawain, pagsulong po, Panginoon, Diyos, ng iyong kaharian. Muli po, maraming pong salamat sa iyo, sa pangalan po ng aming pong Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.
are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as the precious dew, Lord, to be you are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, resting at bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. To God be the glory, Lord. Wow, kitang-kita yung mga pores ng mukha ko. Palakpakan naman natin si Lord. Sabi mo sa tabi, kumusta ka naman? Dapat po nagpa-participate kasi tayo po ay mga buhay. Tama po ba? Praise the Lord. Welcome po tayo. Welcome po sa ating combined service. Hindi ko na-realize na unang-una, ganito po karami ang mga nag-a-attend sa ating Limay Christian Church. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Praise God, praise the Lord. Nakakatawa po na malaman na habang may mga kinakausap po kanina, ang iba po ay galing sa iba't ibang mga gawain, ano po. Okay. Medyo maingay po ba? Kasi po meron tayong mga kids dito sa gilid. Kasi gusto naman natin na yung ating topic last time na we have a big ministry to the little. Meron tayong malaking ministeryo sa mga maliliit, sa mga bata, ano po. So as I said earlier, we want to welcome everybody to our combined service. Welcome din po sa ating mga first-timers. Meron po ba mga first-timers ngayong umagang ito? Marami po ako nakikita kanina. Taas-taas naman ang kamay, kaway-kaway yung mga first time. Meron po rito. Praise the Lord. Dito rin po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome po sa Limay Christian Church.
We also want to welcome all our attendees from different locations, of course, from the 7 o'clock service. Sino rin taga 7 o'clock service? 7:30 service? Ay, wala, mga taga 7:30. Yes, palagpakan natin mga taga 7:30 service, mga 10 o'clock service, mga taga OHB sa Pias, sa Barrio Rojas, sa Duale, at sa iba't iba sa campuses po natin. Praise the Lord! Sabihin mo sa tabi mo, welcome sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord! Alam niyo po ba that this is also the celebration of our 24th anniversary? Sabihin mo, Happy Anniversary! Indeed, God is good! Amen! Mabuti ang Panginoon. Amen? Mabuti ang Panginoon nga ni... Praise the Lord! Kaya na umaga while I was praying, parang natakot ako kasi ang available lang daw na upuan dito is 200. Pero sabi ko, gawin nating 300. So nag-rent pa tayo, dinala pa natin yung sa iba. Sabi ko, teka, kakasya, talaga bang 300 ang dapat na upuan namin? Baka wala namang dumating na ganong 300. Pero sabi mo sa katabi mo, eto pala ay underestimation ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Praise the Lord! So, happy anniversary! We also want to acknowledge yung mga original natin, sila Sister Mina, sila Sister Lucy, si Brother Piping. Yun yung mga nanalangin, kaya kayo narito. Praise the Lord! Of course, we also want to acknowledge Pastor Noemi. Ito po ay bunga ng kanyang pagpapagal sa loob ng 23 taon. Tayo ay umaani lamang, pero merong nagtanim. At we really want to honor the sowers of this church. Salamat sa Panginoong Diyos. Hindi po tayo nag-gather for us to be seen how big we are. Hindi po ito dahil para makita natin kung gaano tayo kalaki. Hindi po. Ang purpose po ng ating gawain ay para in unity tayo ay sama-samang sumamba sa Panginoong Diyos. Hindi ito para makita, uy, ang laki-laki namin. Hindi yon. Ang motibo ng ating gawain ay para magkaroon ng isang pangkaisahang gawain para sa gawain ng Panginoong Diyos. And to celebrate and to be reminded that the love of God that we receive, yung pagmamahal ng Diyos sa tinanggap natin, yun yung nagbubuklod sa atin ngayon. Amen po ba? Praise the Lord. So today, without further ado, we will be talking about the love of God. Pag-usapan natin ang pagmamahal ng Diyos na nagligtas sa atin na hanggang ngayon ay nagpapanatili sa atin. Sa 24 years, nagpapanatili sa mahabang panahon na ikaw ay Kristiyano, itong pagpapala ng pag-ibig ng Diyos ang nagpapanatili sa atin. Ready na tayo? Are we all set to receive the Word of God? Can we just pay attention? Huwag niyo pong pakinggan yung mga bata. Mag-focus po tayo sa salita ng Diyos. According to global search data at yung mga various surveys, the most popular and the most searched Bible verse globally, yun daw pong pag magsi-search ka sa internet, yung verse na palaging hinahanap, ginugugel, hinahanap sa internet na kinoconsider din the greatest Bible, ito raw po ay yung John 3:16. Ito raw po yung John 3:16. Sabi mo sa tabi mo, alam mo ba yung John 3:16? It is often referred to as the Bible in a nutshell. Ito raw ang Biblia sa maikling salita. Kung i-compress mo ang Biblia, mako-compress ito doon sa salita, doon sa John 3:16. Ang tawag rin dyan is the golden text of the Bible. Imagine mo, listen to this, mga kabataan. Yung daw most search na to, every day, yung search engine sa internet, over 2 million searches per month worldwide. Ganon daw karami ang nagsisearch
ng John 3:16 sa internet, over 2 million. At yung hashtag na John 3:16 has been viewed over 55.9 million times sa TikTok. Sino rito nagtik-TikTok? Ayan, mga bata, tsaka yung mga nagko-content, 55.9 million times on TikTok yung hashtag na John 3:16 and used on over 250 Instagram posts. Ganon daw kasikat yung verse na John 3:16 according sa 2022 to 2025 data. Okay, tignan natin. Does everybody know John 3:16? Lahat ba tayo alam yung John 3:16? Oh, tignan natin. Sige. Pwede ba nating i-recite ang John 3:16? Teka. Oh, wow. Ano raw version? In Greek. I-recite natin ang John 3:16 dun sa lingwahe na alam mo. Ilocano, Bisaya, Cebuano Bible, Tagalog, English, Greek, Hebrew, ano man ang alam mo, i-recite natin ng sabay-sabay ang John 3:16. Are we all ready? Ay, parang di pa ready yung mga nasa gitna. Naghahanap pa. Wala pong titingin muna at i-recite natin para kung hindi natin alam, ito ang ating assignment na malaman kung ano ang Bible in a nutshell. Okay, are we all ready, everybody? Ready? 1, 2, 3. Hanggan. Amen. Anong ni-recite sa'yo? Tagalog? English? Spanish? Memorize natin ang John chapter 3 verse 16. But don't you know that there is another great 3:16 in the Bible? Merong isa pang dakilang 3:16 sa Bible. Ano yon? Yung 1 John chapter 3 verse 16. Meron ba rito makakapag-recite ng 1 John chapter 3 verse 16? Bibigyan natin ng premyo. 1 John chapter 3 verse 16. Meron po ba? Wala po. Iyon ang pag-uusapan natin ngayon. 1 John chapter 3 verse 16, ang title ng ating message is Another Great 3:16. Sabi mo sa tabi mo, Another Great 3:16. Let's read 1 John chapter 3 verse 16. Everybody, sabay-sabay po tayong basahin. Dito po. Ready? 1, 2, 3. We know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Basahin natin sa Tagalog. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay sa amin. Ito ang common denominator namin, Panginoon, kung bakit kami narito. Dahil sa pagmamahal mo sa amin. Matagal na panahon ang iba sa amin ay nakakilala sa iyo at naunawaan ang pagmamahal mo. Mari ang iba, first time na maririnig ang pagmamahal mo ngayong umagang ito. Gaano man katagal o gaano man kaiksi ang panahon ng pagkakakilala namin sa iyong pagmamahal ngayong umagang ito, hayaan mo na mabuksan ang aming puso na muling balikan ang pagmamahal mo na ito at buksan muli ang aming puso sa pagmamahal ni Jesus, sa pagmamahal ng Diyos sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Apostle John wrote 5 books in the Bible. The Gospel of John, the Gospel of John, yung 1 John, 2 John, 3 John, at saka yung Book of Revelation. 5 po ang sinulat ni John the Apostle
yung sa Biblia. And according to Christian tradition, John would lay his head. Si Juan daw po, hindi si John the Baptist, si Juan daw po, inilalagay niya hihilig niya yung kanyang ulo doon sa balikat or sa dibdib ni Jesus. Kaya ang tawag sa kanya is John the Beloved. Apostol na pinakaiibig. At siya rin po ang tinuturing na pinakamalapit kay Jesus nung sila po ay nandito sa lupa. Dalawang kanyang sinulat tungkol sa pagmamahal. Yung John 3:16 at saka yung buong book ng 1 John. However, yung 1 John chapter 3 verse 16, ito yung deeply connected. Ito talaga yung may malalim na kaugnayan doon sa John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 6 is the theological foundation. Ito yung pinakapundasyon ng pagmamahal ng Diyos. Pero yung 1 John chapter 3 verse 16, ito naman yung practical application ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa pagiging Kristiyano. Ang focus ng ating usapan ngayong umagang ito ay yung pagmamahal ulit ng Diyos. Bakit inuulit-ulit ni Apostol Juan? Ine-emphasize niya. Sinabi niya na yun sa kanyang libro. Wala na ba siyang maisulat? Hindi po. Gusto niyang ulit-ulitin yung pagmamahal ng Diyos, yung kanyang ultimate na pagsasacrifice para sa atin, para sabihin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi siya emosyon lang, kung hindi ito ay merong katapat na sakripisyo nagbibigay ng kanyang buhay. Ibig sabihin sa Biblia, pag inuulit-ulit, ibig sabihin, mahalaga. Di ba yung nanay mo ulit ng ulit sa'yo? Kumain ka na ba? Ayusin mo yung pinagkainan mo. Ayusin mo yung ganito. Huwag ka munang inuulit-ulit kasi yun ay mahalaga. Yung pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, yung pinaka-sentro ng mensahe ng buong Biblia. Lagi natin yung mababasa. Mula sa Genesis hanggang sa katapusan ng Biblia. At yung katotohanan ng pagmamahal ng Diyos ay dapat fully ingrained, nakatanim, nakabaon sa puso ng bawat mananampalataya or ng bawat mga tao. Kung hindi mo pa naririnig ang pagmamahal ng Diyos at first time mong marinig ang pagmamahal ng Diyos ngayong umagang ito, ang panalangin ko ay buksan mo yung puso. At kung matagal mo nang alam ang pagmamahal ng Diyos, dahil matagal mo na siya nakilala, sana ito ay mag-remind sa atin na hanggang ngayon, ganun pa rin katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ay hindi kumukupas. Amen? Ano bang ibig sabihin? Ano bang ini-emphasize? What does 1 John chapter 3 verse 16 emphasize about God's love? Ano bang ine-emphasize? Ano ba yung pinagdidiinan dito? Ano ba yung binibigyang diin nung 1 John 3:16? Nasabi na yun, but inuulit-ulit pa. Number 1, yung lalim, the depth of God's love. Yung lalim ng pagmamahal ng Diyos. Basahin ulit natin, 1 John chapter 3 verse 16. We know love by this. Natutuhan daw natin ang pagmamahal dahil dito. Ano yung reason na natutuhan natin na ito palang totoong pagmamahal na si Jesus ay nagbigay ng buhay sa atin. Dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Kasi marami tayong alam tungkol sa pagmamahal. Marami tayong alam tungkol sa kwento ng pag-ibig. Uso na ngayon yung mga telenovela, Korean novela, lahat-lahat yan. Pero nakilala raw natin ang totoong pagmamahal nung nakilala natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Nung naranasan natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Doon natin nakuha yung totoong meaning ng pagmamahal. Hindi pagmamahal sa sarili, hindi self-interest, hindi yung pagmamahal na may presyo, hindi yung may pagmamahal na may kapalit. Ito yung mga pagmamahal na alam natin. Pero nung si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, na-realize natin, may mas malalim pa palang pagmamahal kaysa dun sa na-experience ko. The demonstration of God's love enabled us to realize
that there was someone who loved me that much. Kala ko ba, mahal na talaga ko. Yung nararamdaman ko, ito pa, iba na to. Pero, nung makilala natin ang Panginoong Diyos, na-realize natin may mas malalim pang magmamahal sa akin. In short, kung ikaw ay pinagpala, dahil ikaw ay napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa iyo, gusto kong sabihin sa iyo na merong pang malalim na nagmamahal sa iyo. Hindi makukumpara doon sa pagmamahal na binibigay niya sa iyo. Amen? Sino yon? Ang pagmamahal ng Diyos. Kung sakaling mag-isa ka lang at piling mo wala nagmamahal sa iyo ngayong umagang ito, gusto kong sabihin sa iyo na merong nagmamahal sa iyo na mas malalim kaysa dun sa inaakala mong pwedeng ibigay sa iyo. Ganito raw ang itsura ng pagmamahal ng Diyos. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Who, referring to Jesus, being in the very nature God, siya daw ay Diyos, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Diyos siya, ginawa niya yung kanyang sarili na wala by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. That's what the real, genuine love of God looks like. Ganyan daw ang itsura ng totoong pagmamahal ng Diyos. Ganyan daw kalalim when He demonstrated a sacrificial and unconditional love. Meron tayong preaching dati sa ating main church. Pinag-usapan natin, sino rito may mga aso? Di ba rito may mga aso? Pag pupunta ako sa mall, tinitignan ko yung sa stroller, di ba may mga stroller yan? May mga stroller, yung mga punta ka SM, Vista Mall, may stroller, di ba? Tinitignan ko na ngayon kung ano yung laman ng stroller. Bakit? Dati automatic, anong laman ng stroller? Bata, baby. Ngayon, anong laman? alam niyo, ano po? May nakikistroller ba rito? Mga missionaries natin sa Mindanao, dumating dyan sa Manila, pinasyal namin sa Makati. Sabi niya, Ma'am Grace, bakit ganito dito sa Manila, no? Yung mga tao, parang feeling ko bata naman yung laman nun, pero nakabase pa mga aso, ano? Talagang mas mahal pa nila ang mga aso. Sana mag-adapt na lang sila ng mga dami-daming street children. Kahit gaano mo kamahal, ang question natin na time, kahit gaano mo kamahal, ang iyong aso, papayag ka bang maging aso? Tumahol-tahol. Aw, aw. Magsuot ng damit ng aso. Ilagay sa stroller. Itulak-tulak ka sa mall. Pakainin ng dog food. At ng mga tinik at ng mga sardinas. Papayag ka ba dahil mahal mo yon, yung aso mo, mahal na mahal kita. Magiging aso ako. Meron ba ritong nasa right senses para gawin yon? Pero yun ang ginawa ni Jesus. Pumayag siya sa balat na to. Pumayag siya sa lalagyan na to, katulad ng pinag-usapan natin last Sunday. This highly breakable clay pot. Bakit? Sa lalim ng pagmamahal niya sa atin, nagkatawang tao siya para ma-experience niya kung ano na-experience natin. Mula doon, sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Naging masunurin siya sa plano ng Diyos hanggang sa kamatayan. May mas lalalim pa ba sa pagmamahal na yon? Tanungin mo yung katabi mo, may mas lalalim pa ba sa pagmamahal na yon? Wala na.
So kaya ine-emphasize ng 1 John chapter 3 verse 16 yung lalim ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi daldal lang, hindi joke-joke, kung hindi may action, hindi feelings or emotion lang, kundi action. He demonstrated His love, not just the emotion. Yun ang naging ebidensya noon ay ang kanyang pagpunta doon sa krus. I really pray na kahit matanda na tayong Kristiyano, hindi natin makakalimutan yung lalim ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At kung first time mo narinig ang pagmamahal ng Diyos, ganun kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Number 2, anong ina-emphasize ng 1 John chapter 3 verse 16? Hindi lang yung lalim. Number 2, yung distinction, yung katangi-tangi. Ano yung katangi-tangi sa pagmamahal ng Diyos? 1 John chapter 3 verse 16, we know love by this, that He laid down His life for us. Anong katangi-tangi sa pagmamahal ng Diyos? Anong distinction ng pagmamahal ng Diyos? Yung mahalin ikaw. Ako. Tignan mo yung katabi mo. Ikaw. Pag sinabi nating distinction, that speaks of the special character or the uniqueness of that love or the uniqueness of one thing. Anong distinct? Anong katangi-tangi? Anong kakaiba sa pagmamahal ng Diyos? Number 1, the first distinction of God's love is the object or the recipient of His love. Yung tumanggap ng pagmamahal, grabe, tayo yun. Yung kung kanino niya inialay ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagmamahal. He laid down His life for us. Walang specific, general, open to all. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kasama doon. May mga tao na handa naman talagang mamatay para sa kanilang mahal sa buhay. Pag merong may karamdaman, may sakit, sinasabi ng nanay, sana ako na lang ang nagkasakit kaysa nakita kong nahihirapan yung anak ko. Pagmamahal ng isang nanay. Meron naman talagang namamatay para sa kanyang mga kaibigan. Meron mga namamatay para sa kanyang bansa. Pero meron ka na bang narinig na namatay para sa kanyang mga kaaway? Gusto mong patayin yung kaaway mo, hindi ka mamamatay para sa kanya. Tama po ba? Pero itong sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo raw ay mga kaaway pa ng Diyos, mga makasalanan pa, si Jesus namatay na para sa atin. Yun yung katangi-tangi sa pagmamahal ng Diyos. Walang personal qualifications, walang race, walang lahi, na para lang siya sa mga Hudyo. Hindi. Para din siya sa mga Gentiles. Walang status. Mayaman, mahirap, walang gender. Walang level ng kasalanan. Maraming kasalanan, konting kasalanan. Wala. Lahat yun ay bahagi ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Yun yung distinction ng pagmamahal ng Diyos. Yung ako ay minahal ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat. Ang description ng John chapter 3 verse 16 is, whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ito yung mga kung sino man. Tignan mo yung katabi mo, sino yan? Sa'yo yun. Kung sino man, tayo yung mga whatsoever. Tayo yung mga walang qualification. Tayo yung hindi talaga dapat mako-qualify. Pero ang distinction nga, ang katangi-tangi nga sa pagmamahal ng Diyos ay yung recipient, yung kung saan, kung kanino niya inalay yung kanyang pagmamahal. Amen? Natutuwa ba tayo na sa atin inalay ng Panginoon ang kanyang pagmamahal? Hindi sa mga anghel, sa atin. Pangalawang distinction ng pagmamahal ng Diyos, bakit siya naging katangi-tangi? Dahil nung nagmahal siya, wala siyang inaasahang kapalit.
Walang katumbas na balik. Ang tawag sa pagmamahal ng Diyos is agape love. Yung agape is defined as a love that loves without changing. Di ba yung pagmamahal nababawasan, nagbabago? Depende sa treatment sa'yo. Pero ito naman distinct sa pagmamahal ng Diyos, hindi ito nagbabago. May kapalit or wala, nagmamahal ang Diyos. Binibigay yun dun sa mga hindi marunong magbalik. Grabe, no? Hindi ba kayo natutuwa? Na yung pagmamahal ng Diyos, ini-offer kahit walang kapalit. Yun yung katangi-tangi sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Balikan natin yung katotohanan. Panginoon, salamat po. Katangi-tangi ako sa harapan mo. Katangi-tangi ang pagmamahal mo kahit wala akong maibabalik sa'yo. Unang-una, hindi siya nagde-desire ng kapalit sa atin. What does 1 John chapter 3 verse 16 say? Emphasize, number 1, yung lalim ng kanyang pagmamahal. Yung pangalawa, yung distinction. Ngayong umagang ito, kung first time mong narinig na ikaw mahal ng Diyos, totoong mahal ka ng Panginoong Diyos, at nagmamahal siya sa'yo na walang katumbas na balik. At kahit gaano kataas yung level ng iyong kasalanan, si Jesus nagmamahal sa iyo. Yun yung katangi-tangi sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Pangatlo, ano pang ine-emphasize ng 1 John chapter 3 verse 16? The directive, yung kautusan. Hindi lang yung lalim, hindi lang yung katangi-tangi, kung hindi yung direktiba, yan ang Tagalog ng Google. Yung kautusan, ano ba yung sinasabi na gagawin ng recipient? Sabi, we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. Don't get me wrong, hindi tayo minahal ng Diyos dahil may balik. Minahal tayo ng Diyos kahit alam niyang hindi natin kaya siyang balikan sa kanyang effort, sa kanyang pagmamahal sa atin. However, tayo bilang nagmamahal sa Panginoon, mag-respond tayo. At ang response na pinopropose ni John the Beloved ay, dapat mahalin din natin yung kapwa natin. Yung pagmamahal na tinanggap ko sa Panginoon, dapat maibahagi ko rin sa iba. Iyon ay isang paraan ng pagmamahal sa kapwa. Nung si John, ang context po nito, makinig po tayo sa konteksto, kaya niya sinabi na ibigay niyo rin ang buhay niyo sa mga kapatiran. Ang konteksto po nito, nung sinulat ni Juan, sila ay under persecution. Pinag-uusig sila during that time. At merong lumalabas na may mga betrayal sa church, sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi niya, kahit magkapatayan tayo, ibigay niyo ang inyong buhay para sa iba. Bakit? Dahil doon malalaman ng mga tao na ako ay namatay sa inyo dahil natanggap niyo ang pagmamahal sa inyong puso, natuto rin kayong magmahal sa iba. Si Juan, nung sinulat niya ang 1 John, ang book ng 1 John, yun ay around 90 to 95 AD. Sinulat niya to para ipagtanggol yung pananampalataya na meron siya. At sinasabi niya sa mga Kristiyano, lumakad kayo sa katwiran, sa liwanag ng Diyos. I-maintain ninyo yung pagmamahal ng Diyos sa inyong puso. At yun ay mangyayari sa pamamagitan ng pagangalaga sa bawat kapatiran. Apply natin sa ating buhay. Una muna kay John. Alam mo ba si John? Ang tawag sa kanya at sa kanyang kapatid, the sons of thunder, mga anak ng kulog. Meron ba rito tawag sa iyo anak ng kulog? Bakit sila tinawag na anak ng kulog? Sa araw, haglabas sila naglalakad, napadaan sila sa Samaria. Yung mga tao ron, hindi sila tinatanggap. Hindi sila tinatanggap. Hindi sila pinapansin, hindi sila tinatanggap. Ano sabi ni John?
Baka, Lord, di ka natanggap ng mga taong to. Gusto mo ba manalangin na tayong bumaba ang kulog sa langit at patayin ng mga taong to? Ayan ang karakter ni John. Ano pa? Ano pa yung karakter ni John? Kinausap si Keto ng nanay niya, si Jesus. Ano sabi? Jesus, Bekenimen. Jesus, baka naman pagdating mo sa iyong kaharian, pwede ba yung anak kong dalawa ay maging umupo doon sa kanan at sa kaliwa mo? Yan ang karakter ni Juan. Pero after nang makilala niya ang pag-ibig ng Diyos, si Juan ang tawag sa kanya, the Apostle of Love. Ang alagad na nagmamahal, hindi na anak ng kulog. Tignan mo yung katabi mo, pwede kang i-transform ng Diyos mula sa pagiging anak ng kulog sa Kristiyanong nagmamahal. Amen? Tignan mo lang siya. Mukha talaga tong anak ng kulog. Biro lang po. Yung paggising mo pala sa umaga, kapitbahay mo yan, narinig mo na, parang talaga siyang anak ng kulog. Kumukulog. Ang buong bahay sa kadaldalan niya. Or pag dumarating na siya, humahangin na, parang babagsak na yung kulog dahil sa kayabangan niya. Pero nung nakilala niya ang pagmamahal ng Diyos, na-transform ang buhay. Amen? Malalaman ng mga tao na tayo ay nakakakilala sa Panginoong Diyos kung tangibly nakikita sa atin. Tayo ay nagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoong Diyos. Nagbigay siya actually ng mga practical ways kung paano yan gagawin. Verse 17, anong sabi? But whoever has worldly goods, kung sino man daw yung merong mga stock ng pagkain dyan, and sees his brother or sister in need, and closes his heart against him, how does the love of God remain in him? Pag meron kang capacity, mag-bless ng kapatid, may extra mangga ka dyan, nabubulok lang sa puno, baka naman, anihin mo, ipamigay sa LCC. Baka naman marami kang bigas. At alam mo na wala ang iba, pwede kang mag-share. Ano pa? Little children, let's not love with word or with tongue, but in deed and truth. Sa katotohanan at sa gawa. Meron tayo diyang problema eh. Pastora, inaabuso kasi. Inaabuso kasi pagka ako ay nagbe-bless sa iba. Tama po, may ganyan tayong naririnig. Ina-abuse naman po eh. Hingi na lang nangingi. Hindi na lang po nagtatrabaho. Ang admonition, ang encouragement ay para sa lahat. Kung ang kapatiran na yan ay talagang nagmamahal sa Panginoong Diyos, walang puwang sa kanya rin ang pag-abuse. Amen? Praise the Lord. That's the distinction of 1 John chapter 3 verse 16. Yung John 3:16, yun yung tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Pero yung 1 John chapter 3 verse 16, may dagdag siya, yung application ng pagmamahal ng Diyos. Last po. Ang 1 John chapter 3 verse 16, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa lalim, hindi lamang ito ay katangi-tangi, hindi lamang ito ay may karapatang, may kasabay na kautusan. Number 4, ito rin ay maaasahan, the dependability of the love of God. Sabi ng 1 John chapter 3 verses 19 to 20, we will know by this that we are of the truth and will set our heart at ease before Him. That if our heart condemns us, that God is greater than our heart and He knows all things. Ano ibig sabihin? Lumipas man daw ang maraming taon, ang pag-ibig ng Diyos maaasahan.
Hindi katulad ng mga pagmamahal na parang simula lang. Tapos habang tumatagal, di na. Ang pag-ibig ng Diyos maaasahan. Hindi ito nakabase sa kung ano ang ginagawa natin para sa Kanya. Nakabase ito dahil nagmamahal siya. Si Juan sa kanyang sulat sa 1 John sa book of 1 John, he was addressing so many issues. Ang daming issues during that time. Ano yung ina-address niya doon? Ina-address niya rin yung Gnosticism. Ina-address niya rin yung heresy. Yung binabaliktad, tinutwist ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, maraming mga tao darating ito-twist ang pagmamahal at ang salita ng Diyos. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang katotohanan, ang pagmamahal ng Diyos ay maaasahan. Kaya si John, nung sinulat niya, AD 90, nung kasama niya si Jesus, AD 30, after 60 years, ang mensahe pa rin, Juan, maasahan ang pagmamahal ng Diyos. Lumipas man ang maraming panahon, maasahan ang pagmamahal ng Diyos. Sinasabi dito sa verse 18 kanina, kaya ang sinasabi niya, yung puso mo settle, yung puso mo tahimik, yung puso mo kalmado kahit 76 ang gasolina. Kahit 90 plus ang diesel, ang puso mo tahimik. Bakit? Maaasahan kasi ang pagmamahal ng Diyos. Lumipas man ang panahon, maaasahan ang pagmamahal ng Diyos. At ang sabi pa rito, God knows all things. Nauunawaan niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Kahit ang ating mga kahinaan, kahit yung mga doubts. Kung meron kang sakit, meron kang nararamdaman, nagdududa ka sa Panginoon, nalulungkot ka, marami kang mga confusion sa isip mo, mag-stick ka sa pagmamahal ng Diyos dahil yun ay maaasahan. Mga kapatid, darating ang panahon, pahirap ang buhay. Hindi lang ito, kasi pumapasok tayo doon sa end times, pero pag ikaw humawak sa pagmamahal ng Diyos, magiging kalmado ka. Yung puso mo kakalma sa Panginoon dahil bakit? Di nga ako karapat-dapat, minahal ako ni Lord. Ngayon pa sa aking pangangailangan, hindi niya ba ito ipoprovide para sa akin? Para sa iyo na hindi pa nakakilala, wala ka pang personal relasyon sa Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, gusto kong sabihin na ang pagmamahal ng Diyos ay malalim, walang lalalim pa sa pwedeng ibigay sa iyo ng mga tao. At ang pagmamahal niya ay katangi-tangi dahil minamahal ka niya kahit hindi mo pa nga siya kilala. At pag ikaw ay nag-respond, ang response mo ay magpa-express din ng pagmamahal sa kapwa. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos ay maaasahan. His love is dependable. Maaasahan. Hindi kanya alisin sa iyong mga problema or sitwasyon. Pag tinanggap mo si Jesus, hindi rito pinapangako na mawawala problema mo, mawawala yung sakit mo. Hindi po yun totoo. Pag kinilala mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, siguro mas maraming darating na problema. Pero ang maganda, yung pagmamahal ng Diyos, kasama mo at maaasahan mo. Amen? Para sa atin na matagal na nagmamahal sa Panginoon, huwag nating kalimutan ang pagmamahal ng Diyos. Yung lalim, katangi-tangi, yung pakautusan, at yung maaasahang pagmamahal ng Diyos. Katulad ni Juan, lumipas man ang mga dekada ng buhay. Ang pag-uusapan pa rin, pagmamahal ng Diyos. Amen? Tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Mabuti ka. Thank you, Jesus, for loving us. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero nakilala namin ang totoong pagmamahal nung nakilala namin ikaw sa aming buhay. Salamat po. Ang iba sa amin, matagal na pong mga Kristiyano,
Parang di na kami nare-remind kung gaano kami kamahal ng Diyos. Salamat ngayong umaga, ni-remind mo kami, Panginoon, ng pagmamahal mo po sa amin. Aawitin namin ang iyong pagmamahal. Pag tayo po'y umawit, awitin natin to sa ating buong puso. Awitin natin ang pagmamahal ng Panginoon ngayong umagang ito.
salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Katulad ng aming inawit. Ang sabi ng ating inawit, paano mangyari yun? Paano nangyari na minahal ako ng Diyos? Oh, we love you, Jesus. We receive your love. We receive your love. We receive your love. Everybody just sing. I really want to give a special invitation today. Gusto ko magbigay ng special na invitation para dun sa mga first time na narinig ang pagmamahal ng Panginoon. Maaring may mga kapatiran na nag-imbita sa iyo ngayong umagang ito at na-realize mo ganun kakalalim ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Ganun, nakakapagtaka na mamahalin ako ng Panginoong Diyos. Pero totoo, mahal ka ng Panginoong Diyos. Yung lalim, yung katangian, yung pagiging maaasahan, ganon ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas, buksan mo ang iyong puso ngayong umagang ito. Kilalanin mo ang Panginoon. Sabi mo, tinatanggap ko ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon. Tinatanggap ko yung malalim, katangi-tangi at maaasahang pagmamahal mo sa akin. If that is your prayer, I want everybody, lahat ng tao ay nakayoko at nakapikit. Lahat ay nakayoko at nakapikit. Walang ibang nakakakita. Ikaw lang. It's between you and God today. This is your moment. Gumawa ka ng desisyon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kung yan ang iyong panalangin, pwede mo bang itaas ang iyong kamay ngayong umagang ito? Salamat po sa mga kamay na yon. Salamat po dito sa gilid. Salamat sa mga kamay na yan. Salamat po, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sumunod ka sa panalangin na ito. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Naunawaan ko ngayong umaga kung gaano kalalim, gaano maasahan, gaano katangi-tangi ang pagmamahal mo. Patawarin mo ako. Hindi ko agad nakinig. Hindi ko agad naranasan ang pagmamahal mo. Ngayong umagang ito, kinikilala kita at ang ginawa mo dun sa krus para sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Tinatanggap ko po ang pagmamahal ni Jesus sa aking buhay. Isulat mo ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Everybody raise your hands. Lord, matagal nang iba sa amin, Panginoon. Tinanggap, Panginoon, ang pagmamahal mo decades ago. Katulad ni John the Beloved. After 30
after 60 years, yun ang pinag-uusapan pa rin, yung maasang pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi kami magsasawa pag-usapan, balik-balikan, alalahanin ang pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Sa panahon na darating, maraming mga pagsubok, maraming mga mangyayari dahil panahon ng pagbabalik mo, Panginoon. Yung pagmamahal mo ang inaasahan naming magkakalma ng aming puso, kakalma ng aming isipan, Panginoon. Pag kami natatakot, tatakbo kami sa pagmamahal mo, Panginoon. Pag meron kami pag-aalinlangan, tatakbo kami sa pagmamahal mo, Panginoon. Pag meron kaming karamdaman, hindi namin maunawaan ang nangyayari, tatakbo kami sa maasahan na pagmamahal mo. Can you just pray that prayer to God this morning? Pwede ba ipanalangin mo yan ngayong umaga? I cannot pray for you, but you can pray that prayer to God. Sabihin mo, Panginoon, maasahan ang pagmamahal mo sa mahabang panahon, hindi kukupas, walang kapalit. Hallelujah. Everybody just pray. Fill this place with the prayer of the saints. Fill this place with the prayer of God's people, declaring His love, affirming His love. Thank you, Father, for your love. Thank you, Jesus, for loving us. Who are we, Lord God? Who are we to be loved by you, Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody, still in the attitude of prayer, just pray. Receive the love of God. Fill our hearts, Lord, with the love of God. Fill our hearts. Punuin ang aming puso ng pagmamahal. Everybody, taas mo yung kamay. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo, Panginoon. I receive your word today. I receive your love today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The depth of your love, the distinction of your love, the dependability of your love. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, we also want to comply to the mandate of that love, to love one another, to lay our lives for our brethren, Lord. Father, I pray that there be spirit of restoration in our midst. If there is unforgiveness, Lord, I pray, let forgiveness flow in Jesus' name. In Jesus' name. Kung meron sa aming mga pamilya na merong conflicts, hindi nagpapatawaran sa pamamagitan ng pagmamahal mo, dumaloy, Panginoon, ang pagpapatawad. Dumaloy ang kagalingan, Panginoon. Kagalingan ng mga relasyon, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We submit to you today. We submit to you today, to the Lordship of Jesus Christ. To you all the praises, all the glory, not to us, but to you alone, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba tayong magyakapan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, bilang magkakapatid sa Panginoon ngayong umagang ito? Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Good job, everybody. Praise God. Magyakapan po tayo ng babae sa babae at express natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. God bless you. Mahal kayo ni Lord. Praise God. Papa Piolo. Praise the Lord!
Amen? Announcements. Pa-press natin ating mga announcements. Sige po, informal na po. Pwede po kayong makipag-mingle pa sa lahat habang ating mga announcements ay naka-flash. Praise the Lord. Sige po, linger sa form. We still have 3 minutes. 3 minutes, gala-gala po tayo at makipagkwentuhan po sa iba. And then after that, I'll give the final benediction po. Announcement and then the benediction. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Tayo po'y makakabalik na sa ating mga upuan. Makinig po tayo sa ating mga announcements. Yan, mga ayaw paawat. Meron pa po tayong fellowship time pagkatapos po nito. Huwag muna po kayong aalis. Meron po tayong meron po tayong pack na mga pansit. Meron pong merienda pagkatapos po nito. Balik na po tayo sa ating mga upuan. Praise the Lord. Nag-enjoy po ba tayo sa ating combined service? Praise the Lord. Paano kaya natin ito ulitin, ano? Siguro sa pag-ulit natin ito, dapat may dala-dala tayong tigi-tigisang electric fan. Ating po mga announcement, salamat sa Panginoon dahil magtutuloy na po ang ating VBS sa May 11, start na po ng ating VBS. If you have pledged or committed an amount or a service or gusto nyo mag-donate ng pagkain, lumapit lang po kayo sa ating mga Sunday school teachers. Sino po ang pastor nyo dyan sa likod? Praise the Lord. We also want to acknowledge our lights and sound system provided by Pastor Jerry Tumbaga. Salamat po, Pastor, at sa kanyang team. Hallelujah. Kung gusto nyo po mag-rent ng lights and sound, lapit lang po kayo sa amin para lumapit kay Pastor Jerry. We also want to encourage our praise and worship team na nagpuyat. Praise the Lord. We also want to acknowledge our production, media, technical, Hakot Boys. Alam niyo po ba, alas 6 pa, nandito na sila. At yung mga nagluto, gumawa ng kape, salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa ating mga ushers. At sabihin mo sa katabi mo, salamat sa iyong pagdalo. Ikaw ang nakapagdagdag ng ganda ngayong umagang ito. Alam niyo po ba kung anong nakapagpaganda ng isang okasyon? Yung maraming kapatiran na dumadalo. Amen po? Tayo na po tayong lahat. We can actually stay here until 12 o'clock. Kung gusto niyo po pong mag-coffee, meron pa tayong merienda na inihanda, pwede tayo makapag-fellowship. Pero officially, magiging tapos na po ang ating gawain. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Taas natin ang ating kamay. Salamat sa lahat ng nangyari ngayong umagang ito. Sa iyo lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga tumulong, Panginoon, para maging posible ang gawain namin sa lugar
lugar na to. Salamat sa mga kapatiran na dumalo, Panginoon. Ngayong umagang ito, salamat po sa iyo, Panginoon. Tatanggapin namin ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Can we just receive the blessing of God today? May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance on you and give you peace in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. Tapos na po ang ating